Sumapit na ang umaga kaya naman nakawala na si Ning Tian sa kapangyarihan ng Empress. Nag-stretching na si Ning Tian at iniisip na makakabawi din siya sa susunod kapag lumakas na siya. Sinabi ni Ning Tian na magdamag daw siya nag-cultivate, ngunit isang star lang daw ang itinaas ng kanyang ranggo. Kaya naman ngayon ay 7 stars warrior na siya. Ngunit iniisip niya pa ding mabagal pa din ang progreso niya. Si Ning Tian ay nag-iisip kung saan kaya ang lugar na may mataas ang aura. Upang mas mapabilis daw ang kanyang pagpapalakas kailangan niya pumunta sa lugar na may malakas na spiritual pressure. Si Ning Tian ay naisip ang lugar na primary cultivation ground. Sa lugar na ito daw ay may malakas na spiritual flow. Dito din daw nagko-cultivate ang mga mag-aaral ng sekta. Si Ning Tian ay nasa nasabing lugar na. Habang nagko-cultivate siya napansin siya ng mga tao. Siya daw ang pinakasikat ngayon na tao sa kanilang sekta. Sinasabi din ng mga tao sa paligid na isa siyang henyo dahil sa bilis niyang mag-absorb ng aura sa paligid. Si Ning Tian ay nakaramdam ng ginhawa sa sarili dahil sa purong aura na pumapasok sa kanyang katawan. Ngunit siya ay biglang nalungkot dahil kulang pa din daw ang bilis niya sa pag-absorb ng aura. Ang mga mag-aaral sa paligid ay nagulat dahil sa bilis ng pag-absorb ng aura ni Ning Tian sinabi niya pa ding ito ay mabagal. Si Ning Tian ay nagpasyang gamitin ang kanyang tenfold power para mag-absorb ng aura sa paligid ng mas mabilis. Ang kanyang tenfold aura absorption ay nag-activate na kaya naman mas bumilis ng 10 beses ang kanyang pag-absorb ng aura. Ang isang lalaki na nagkukultivate din inakalang may earthquake na nangyayari. Ngunit agad naman napansin ng isang mag-aaral na si Ning Tian ang may kagagawa ng pagyanig sa paligid. Nagugulat ang mga tao sa paligid dahil inuubos na daw ni Ning Tian ang aura sa lugar. Nang magulat niya ang mga tao sa paligid nagkaroon na naman siya ng bagong reward na skill. Dahil sa bilis ng cultivation niya ilang saglit lang may panibago na naman siyang skill na natutunan. Ang Water Dragon Step na natutunan niya sa kanyang cultivation ay nagustuhan niya dahil sa tunog ng pangalan pa lang daw nito ay mukhang malakas daw ang skill na ito. Ang mga mag-aaral ay gulat na gulat. Habang si Ning Tian naman ay paalis na sa cultivation ground dahil marami na daw siyang nakuhang aura. Iniisip niya din na kaunti pa lang ang skills na meron siya. Habang siya ay naglalakad tinanong niya ang mga tao kung saan niya makikita ang technique section ng sekta. Sinabi naman ng babae sa kanyang patriarka na meron daw sa scripture depository. Nagpasalamat naman si Ning Tian sa impormasyong binigay sa kanya ng babae. Ngunit biglang napalingon si Ning Tian dahil sa napagtanto niyang tinawag siya ng kakaibang pangalan na patriarka ng babae. Tinanong niya ang babaeng kinikilig kung ano ang ibig sabihin nun. Sinabi naman ng babaeng nangangati ang katawan na ayon sa patakaran ito daw ang tawag sa asawa ng isang empress. Sinabi ni Ning Tian na tunog matanda daw ang pangalan na yon. Kaya naman tawagin na lang daw siyang baby ng babae. Ang dalaga ay sobrang kinilig at parang sasabog na ang kanyang dibdib sa kanyang nararamdaman. Si Ning Tian ay masayang umalis at sinabihan silang magsanay sila ng mabuti para mas lumakas pa sila. Sinabi naman ng mga mag-aaral na inubos na ni Ning Tian ang aura sa paligid kaya naman hindi na sila makakapagsanay. Si Ning Tian ay nakarating na sa scripture depository. Sa lugar na ito ay mayroong napakahabang pila. Ang kasunod ni Ning Tian sa pila ay kinausap niya at sinabing mukhang aabutin sila ng napakahabang panahon sa haba ng pila. Sinabi ng lalaki na normal lang daw ang magkaroon ng mahabang pila sa lugar na ito. Dahil dito daw pumupunta ang mga tao para mapalakas nila ang kanilang technique at skills. Malamang abutin pa daw sila ng 3 araw at 3 gabi sa pila sambit ng lalaki. Ngunit ilang saglit pa napagtanto ng lalaki na ang kausap niya pala ay ang kanilang patriarka, kaya naman napasigaw siya at nasabi ang salitang patriarka. Noong malaman ng mga tao na nasa lugar siya, bigla siyang napaligiran ng mga babaeng may malalaking kokomelon. Ang mga babae ay sinasabing gusto daw nila iuwi si Ning Tian kahit isang gabi lang daw. Ang mga lalaki naman ay nabibigla at naiinis dahil sa sobrang pagkainggit kay Ning Tian. Mula sa likod nila Ning Tian, may dumating na isang tao at tinanong kung bakit napakaingay sa lugar. Ang lalaking ito ay nagngangalangguyan at isa din siyang elder. Sa kanyang pagdating biglang natahimik ang lugar. Ayon sa mga marites sa paligid, si Guyan daw ay isang nakakatakot strikto at masungit na tao. May balita din daw na niligay siya sa desperatory dahil sa sumasalungat ito palagi sa empress. Ngunit siya ay biglang lumuhod at nagbigay galang kay Ning Tian. Kaya naman ang mga marites sa paligid ay nagulat dahil ngayon lang daw nila nakita ng ganon si Guyan. Si Guyan ay binibigyan si Ning Tian ng susi ng depository. Ang susing ito daw ay may kakayahang mabuksan lahat ng nasa loob ng depository.
Iniisip ni Ning Tian na hindi naman daw strikto si Guyan tulad ng sinasabi ng mga marites sa paligid. Nagpasalamat si Ning Tian kay Guyan dahil sa pagbigay ng susi at sa pagiging mabait daw niya. Tinanong ni Ning Tian kung hanggat nasa kanya daw ba ang ancient plate pwede niya daw ba mabuksan ang lahat ng kwarto sa loob ng depository. Sumagot naman si Guyan na tama daw ang kanyang patriarka. Sinabi din ni Guyan na kung pupunta ng mas mataas na palapag si Ning Tian, kinakailangan niya din daw ng sapat na lakas para kusang magbukas ang pintuan ng palapag. Iniisip din ni Guyan kung hanggang anong palapag kaya aabot si Ning Tian. Ngunit nang magbukas na ang kanyang mga mata, nawala bigla si Ning Tian sa kanyang harapan. Nagulat si Guyan dahil nagsimula ng tumalo ng malakas si Ning Tian. Habang nasa ere si Ning Tian, sinasabi niyang gusto niya marating ang pinakamataas na palapag. Siya ay tumungtong na sa pinakamataas na palapag. Nakita ng mga tao na pumunta si Ning Tian sa ikalimang palapag. Iniisip din daw nila kanina na hanggang ikatlong palapag lang daw ang kakayanin ng kanilang patriarka. Bukod sa Empress at Elder Supreme, wala pa daw nakagawang makatungtong sa palapag na yon. Iniisip naman ni Guyan na isang karapat-dapat talaga ang kanilang patriarka dahil sa kanyang kaya gawin. Sa pagpasok ni Ning Tian, iniisip niya na dapat niyang makuha ang mga pinaka-magandang techniques sa lugar. Sa kanyang paglilibot sa palapag natuto na siya ng maraming techniques. Ngunit sinabi ni Ning Tian na kulang pa ang nakuha niya. Dahil hindi pa daw ito sapat para mabuksan niya ang kanyang mga spiritual beings. Sa dami ng nakuha niyang techniques, malayo pa daw siya sa kanyang layunin. Sa kanyang paglilibot may nakita siyang kakaibang liwanag sa isang scroll. Nabasa niya sa scroll na ito ay isang Earth rank technique ng Demon King. Siya ay masaya dahil nakakita siya ng magandang technique para pag-aralan. Dahil gusto niya matutunan ng mabilis ang technique, inactivate niya ang kanyang tenfold comprehension. Sa pamamagitan ng skill na ito nagagawa niyang maintindihan ng mas mabilis ang mga nakasulat sa scroll. Pinagpatuloy niya ito hanggang sa maintindihan niya ng tuluyan ang Demon King's technique. Nagkaroon din ng kidlat na aura sa kanyang paligid. Ito ay namuo sa kanyang noo. Ito ay pumasok sa kanyang utak at naging kaisa ang mga natutunang techniques sa scroll. Sa lakas ng puwersa ng nakuha niyang techniques naramdaman ng mga tao ito mula sa labas ng depository. Nagulat ang isang lalaki at tinatanong ang sarili kung ilang teknik na kaya ang natututunan ni Ning Tian. Ang iba naman ay napagtantong nakakuha ng malakas na teknik si Ning Tian dahil sa lakas ng puwersang naramdaman nila. Gamit ang ancient plate na susi ginamit ito ni Guyan para tawagan ang kanilang patriarka. Sumagot naman si Ning Tian kung bakit napatawag si Guyan. Tinanong ni Guyan kung may problema ba si Ning Tian sa loob ng depository dahil may naramdaman daw silang malakas na puwersa sa labas na nanggaling sa loob ng depository. Sinabi ni Ning Tian na may problema nga siya. Dahil kakaunti daw ang mga nag-open na spiritual scroll para sa kanya. Sinabi naman ni Guyan na wag ma-depressed si Ning Tian dahil maganda na daw makapagbukas siya ng 10 spiritual scroll sa lugar. Mahigit sa kalahati pa daw ang kanyang natitirang aura, 100 na daw ang kanyang natutunan, at may 70 pa daw ang natitirang kailangan niya pag-aralan. Si Guyan ay nagulat sa nagawa ni Ning Tian. Dahil isang heavenly being lang daw ang kayang makagawa ng nagawa ni Ning Tian. Dahil nagulat niya si Guyan, nakatanggap siya ng panibagong reward na tinatawag na God's Record. Ang pagkakaroon nito pwede niya ma-unlock ang godly physique. Si Ning Tian ay nagtataka at tinanong ang sarili kung ano ba ang nagagawa ng godly physique. May 5 uri ang mga skill, at ang nakuhang scroll skill ni Ning Tian ay nabibilang sa pinakamalakas na ranggo. Siya ay pumikit at inumpisahang i-cultivate ang God's Record. Ginamitan niya na din ito ng tenfold comprehension upang matutunan niya ito ng mas mabilis. Habang ginagawa niya ang pag-cultivate sa God's Record, ang mga aura sa paligid ay biglang hindi na pumapasok sa kanyang katawan. Kaya naman nagtataka siya kung bakit nangyayari yun sa kanya. Ilang saglit pa nakaramdam siya ng sobrang sakit sa kanyang katawan. Ang pag-cultivate niya daw sa God rank skill ay ginagawang mapawala ang mga ibang skill na natutunan niya kanina. Sa sobrang sakit daw ng nararamdaman niya, para daw siyang tinatanggalan ng buto at muli itong ibabalik at muling tatanggalin ulit. Nawala na ang sakit sa kanyang katawan. Siya ay nakatanggap ng minor success dahil sa pagkakaintindi ng 30% sa God's Record. Iniisip ni Ning Tian na kahit may tenfold comprehension siya, hanggang 30% lang daw ang nakaya niyang matutunan sa God's Record. Siya ay muling nag-cultivate dahil gusto niya daw makuha ang God rank skill sa God's Record. Ang mga tao sa labas ng depository ay nabibigla dahil may lumalabas na aura dito na kagagawa ni Ning Tian. Si Guyan ay nagulat sa nakikita niyang Sea of Aura. Dahil nabubuo lang daw ito. Kapag sobrang daming aura ang nagagawang i-cultivate ng isang tao. Sinasabi niya din sa sarili niya na sobrang galing talaga ng kanilang patriarka.
Si Ning Tian ay nagpalabas ng napakalakas na aura. Sa lakas ng aura na pinalabas niya, nagawa niyang mapunta sa ibabaw ng depository building. Sa ginawa niya, nagsimula nang dumating ang sobrang daming aura sa kanyang paligid. Ang mga tao naman na nakikita ang pangyayari, sinasabi na mukhang ubusin na ni Ning Tian ang aura sa kanilang sekta. Si Guyan ay nagulat dahil sa batang edad pa lang ni Ning Tian sobrang galing na ng pinapakita niyang husay. Ilang sandali pa may isang matanda ang lumilipad tungo sa pangyayari. Sinasabi niya na kung sino ang nag-asam ubusin ang aura sa kanyang sekta. Ang mga tao ay nagulat sa kanilang narinig at nakita. Sinabi ng mga Marites na ito ang Elder Supreme ng kanilang sekta. Nagtataka ang mga tao dahil nasa seclusion stage daw ito. Sinabi naman ng isa pang lalaki na siguro narating niya na ang Immortal Emperor Realm. Si Guyan ay kinongrats ang Elder Supreme dahil sa pag-abot daw ng Immortal Emperor Realm nito. Ngunit nagalit ang Elder Supreme dahil hindi pa daw nito naabot ang ranggo na yon. Nagkukultivate daw siya at bigla daw nawala ang aura sa paligid niya. Kaya naman tinanong niya si Guyan kung sino ang gumagawa ng kalokohan sa lugar. Sa isipan ni Guyan na ang Elder Supreme ay nagsasanay mag-isa sa loob ng nasa 1 taon na, kaya naman hindi siya updated sa mga nangyayari sa kanilang sekta. Sinabi ni Guyan na ang asawa ng Empress ang gumagawa ng eksena. Nagulat ang Elder Supreme dahil kinasal na daw pala ang Empress. Tinanong niya din kung ang Emperor o ang Holy Lord Mist ba ang lalaking pinakasalan ng Empress. Sinabi ni Guyan na wala sa nabanggit dahil isang disipulo daw ng kanilang sekta ang pinakasalan ng Empress. Tinanong naman ng Elder Supreme kung bakit isang ordinaryo at isang hindi karapat-dapat ang pinakasalan ng Empress. Ang ginawa daw ng Empress ay hindi maganda para makagawa ng magandang koneksyon sa ibang sekta. Ngunit mula sa itaas nila may nagsalita at sinabing isang karapat-dapat ang asawa niya. Ang mga tao sa paligid ay biglang napaluhod. Dahil ang dumating pala ay ang sexy na Empress na reyna ng mga Cocomelon. Ang Elder Supreme ay sinabihan ang Empress na pwede na sila atakehin ng ibang sekta anumang oras. Dapat ang ginawa daw ng Empress ay nakipagkasal sa isang malakas at maimpluwensyang lalaki. Sinabi naman ni Lu Wuking na isa siyang Empress, kaya naman wag na daw makialam ang Elder Supreme sa mga desisyon niya. Bigla naman natakot at nautal ang Elder Supreme sa pagsabi ng yes ma'am. Ang mga Marites ay sinasabing sobrang lupit daw ng kanilang Empress, dahil pati ang Elder Supreme ay walang magawa sa kanya. Si Ning Tian ay patuloy pa din sa pagkukultivate para makuha ang isang God skill. Ang ginagawa ni Ning Tian ay pinapanood lahat ng tao at ng Empress. Ang ibang tao naman ay sinabing isang light thunder of tribulation ang kinukultivate ni Ning Tian na skill. Habang kalmadong nagkukultivate si Ning Tian, may dragon na gawa sa kidlat ang palapit sa kanya. Sinasabi ng mga taong nakakakita na sinusubukan daw buksan ni Ning Tian ang kanyang spiritual na ugat. Ang Elder Supreme ay nagulat sa napangasawa ng Empress dahil sa pinapakita daw nito ngayon. Hindi daw magtatagal mararating nito ang Immortal Emperor Realm. Si Guyan naman ay nadismaya sa Elder Supreme dahil kanina lang daw nilalait nito si Ning Tian. Si Lu Wuking ay nabibilib din sa kanyang napangasawa dahil sa gwapo at pinapakitang lakas daw nito. Hindi na din daw magtatagal mararating niya na rin ang God Realm dahil sa kanyang asawa na si Ning Tian. Ang isang lalaki naman ay sinabing tumingin silang lahat kay Ning Tian. Dahil ang spiritual na panangga daw ni Ning Tian ay unti-unti nang nawawala. Si Ning Tian ay patuloy pa din sa pag-cultivate habang ang dragon ay palapit na sa kanya para siya ay kainin. Dahil mahina na ang spiritual na pananggang bumabalot sa kanya. Ang Empress ay mabilis na pinuntahan si Ning Tian at pinasok ang spiritual na panangga ni Ning Tian. Nasa loob na ang Empress ngunit hindi pa din tumitigil si Ning Tian sa kanyang ginagawa. Habang pinagmamasdan siya ng Empress, iniisip naman ni Ning Tian na hindi niya inaasahan na malaking aura ang kanyang kinakailangan ipalabas para mabuksan ang kanyang spiritual na mga ugat. Ang Empress ay biglang nagulat dahil ang kanyang aura ay inaabsorb ni Ning Tian para gawin itong kalakasan ni Ning Tian. Ang spiritual na panangga ay muling lumakas salamat sa aura na nagmumula sa Empress. Ang mga tao ay namamangha dahil sa pagprotekta ng Empress sa patriarka. Ang may malaking puso na Empress ay nagpa siyang bigyan pa ng maraming aura ang asawa niyang si Ning Tian. Sinabi pa ng Empress na magsawa si Ning Tian sa kanyang aura. Ang dragon ay pinipilit kainin si Ning Tian, ngunit hindi ito makapasok sa spiritual na panangga. Ang Empress ay patuloy sa pagbigay ng kanyang aura para malagpasan ni Ning Tian ang pagsubok na kinakaharap niya. Si Ning Tian ay biglang nagliwanag ng dilaw. Sa lakas ng puwersang nanggaling kay Ning Tian, na tumalsik sa Empress na punit ang damit nito. Dahil napunit ang damit ng Empress, inalalayan agad ni Ning Tian ang pagbagsak ng malalaking kokomelon ng Empress.
Lumapit agad si Ning Tian sa Empress para harangan ang mga malalaking kokomelon upang hindi makita ng ibang tao. Nagpasalamat din si Ning Tian dahil sa pagtulong ng kanyang asawa. Hindi niya din mapigilang maglaway dahil sa sarap ng kokomelon ng Empress. Sa reaksyon mo parang hindi mo pinagsawaan ito noong isang araw, bitawan mo na ako, baka anong magawa ko sa'yo, sambit ng Empress. Bigla namang natakot si Ning Tian sa sinabi ng Empress. Kaya naman lumayo siya sa Empress. Iniisip ni Ning Tian na mahalaga siya sa Empress dahil sa pagprotekta nito sa kanya. Ang Empress ay nagagalit dahil lumayo naman talaga siya, wala na daw tuloy haharang sa kanyang malalaking kokomelon. Ang Empress ay tinatakpan ang kanyang kokomelon dahil baka makita daw ito ng ibang tao. Si Guyan ay tinanong ang Elder Supreme kung ilan ang nabuksan niyang spiritual na ugat noong unang pasok niya sa depository. Sinabi naman ng Elder Supreme na tinuturing siyang henyo noon dahil sa 80 na spiritual na ugat na nabuksan niya noong unang subok niya. Dahil daw sa talentong pinakita ni Ning Tian. Hula daw ng Elder Supreme na nasa 40 to 50 ang nabuksan ni Ning Tian. Tinanong ni Guyan si Ning Tian kung ilan nga ba ang nabuksan niyang spiritual na ugat. Sinabi niya naman na saglit lang daw dahil aayusin lang daw niya ang damit ng Empress. Inayos niya na ang damit ng Empress at sinabing 199 ang nabuksan niya. Ang elder ay naging bato at nangliit sa sarili dahil sa narinig niya. Pati si Guyan ay namangha dahil nagawa daw ni Ning Tian makuha ang Thunder Tribulation Spirit.